Kaugnay ng pang-araro ng isang SUV sa pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day sa Vancouver, Canada, makausap po natin ang dati nating kasama rito sa Unang Hirit at ngayon correspondent ay news anchor ng Omni News sa Canada na si Rhea Santos. Rhea, magandang umaga. Hi Igan, magandang hapon naman dito mula sa Vancouver. Kamusta ka na kasunod ng aksidente sa Vancouver? Ang balita ko, isa ka sa mga nag-host ng event na yon. Yes, Igan, unang-unang muna siguro, no, lubos na pakikiramay sa mga kababayan natin na nawala ng mahal sa buhay sa malagim na trahedyang nangyari po kagabi, April 26, selebrasyon ng Lapu-Lapu Day dito sa Vancouver. And yes, Igan, isa ako sa mga naging hosts ng programa sa pagsisimula ng Lapu-Lapu Day. Kinamusta mo ko? I'm not okay. Ang Filipino community natin dito sa Vancouver, nagdadalamhati, we're all grieving. Kasi ang saya lang ang saya lang nung event, ang saya lang ng selebrasyon. Alam mo naman, pag selebrasyon ng mga Pilipino, pamilya, magkakaibigan, happy lang tayo, kainan. Nung nangyari yung insidente, pasado alas 8 ng gabi, nakaalis na ako. Dahil alas 4 pa lang, umalis na rin ako. Okay. Pero pasado alas 8, yun na, sumasabog na yung telepono ko sa mga mensahe, sa mga videos na nagsisirculate sa social media. Dahil maraming ang nag-aalala. Kanina, Igan, pinalabas kasi kami lahat dahil nga Filipino community event, no, yung nangyari dito sa Vancouver. Halo-halong emosyon, sakit, galit, yung iba talagang tulala pa. Parang hindi talaga makapaniwala na mangyayari ito. Mm-hmm. May impormasyon ba na yung 11 may mga Pilipinong nadamay doon sa namatay, Rhea? Alam mo, since it's a Filipino event, marami talaga mga Pilipino at actually thousands. Pero bukas din kasi ito sa iba't ibang lahi. So I don't really want to speculate. Even yung mga authorities dito, hindi sila naglalabas ng mga identity nitong 11 casualties. Pero Igan, what I can confirm siguro at lumabas na naman, may mga GoFundMe account na doon sa, well, I can say yung may isang kababayan tayo, may GoFundMe na para sa isang kababayan natin, humihingi ng tulong para maiuwi yung labi niya sa Pilipinas. Hindi pa sila naglalabas yung mga authorities dito, no? Oo. Hindi pa sila naglalabas ng mga identity nitong mga casualties. But as of today, as of this time, 11 ang kumpirmadong patay, 12 ang sugatan at marami sa kanila nasa critical na kondisyon. So sinasabi nga ng Vancouver Police District, hindi rin sila magugulat kung madagdagan pa itong mga bilang na ito. Pero sana yung 11 ay wag nang madagdagan pa. Kamusta security doon sa lugar na pinangyarihan ng insidenteng ito, Rhea? Alam mo, pag nagkakaroon ng mga malalaking event dito sa Vancouver, protocol na magkaroon ng risk assessment. So kanina nagkaroon ng press con itong mga organizers ng Lapu-Lapu Day Festival. Ito yung tinatawag na isang organisasyon, Filipino BC. At sinabi naman nila na nagkaroon sila ng risk assessment and of course in coordination with the City of Vancouver. At may go signal na yes, ituloy ang event. Talagang it's really unfortunate na mangyari ito sa isang Filipino event dito sa Vancouver, Igan. Mm-hmm. Ito ba ay purely accident o may intensyon? Yung suspect ba? May mga iba pang detalye tungkol sa kanya? Bukod sa 30 years old siya, may problema daw sa kalusugan? Mm-hmm. Again, yung mga authorities dito ayaw nilang magbigay ng impormasyon ukol sa pinagdadaanan ni yung identity ng suspect, Igan. What we know, tama, isang lalaki in his 30s, minamaneho itong black SUV at inararo nga itong kalsada sa Vancouver, no, kung saan nagaganap ang Lapu-Lapu Day celebration. Yung area na yon punong-puno ng mga food trucks at syempre pag food trucks, ang daming tao niyan, 'di ba? Actually, patapos na yung event. Pero going back dito sa suspect, no, so hindi nila nire-release yung pangalan. Alam natin na nasa kustodiya siya ng pulis. Ang impormasyon na ibinigay lang ng pulis sa atin ay kilala siya ng pulis. Mukhang may history na ito ng pakikipag-ugnayan sa mga mental health experts. Yun lang yung impormasyon na inilabas ng mga pulis. Hindi po ito act of terrorism. Okay. So nakaantabay rin kami, nakahintay rin kami sa mga susunod na araw itong
pinakamalaking storya dito sa Vancouver. Aside of course, bukas magaganap pa yung federal elections. Pero para sa Filipino community, mga kababayan natin, hindi lang actually Igan sa Canada, iba't ibang panig ng mundo, talagang masakit na nangyari ito. May naibigay na bang tulong yung mga otoridad sa mga biktima? Yung ating gobyerno dyan, may naiparating na rin ba? Yes, Igan, talagang grabe yung pakikidalamhati ng lahat ng mga leaders, even of course si Prime Minister Mark Carney na tumatakbo din muli no, dito sa federal election. Lahat ng mga leader ng mga partidong tumatakbo sa eleksyon ay nagpahatid na rin ng kanilang pakikiramay sa Filipino community. Ang mga Filipino organizations naglabas na rin ng mga impormasyon para sa mga mental health support. Marami kasi dito talagang, alam mo yon, natutulala. Kanina, Igan, talagang paglabas ko ng bahay, makakita ka ng Pilipino, yayakapin mo. Nag-iiyakan kasi nga hindi makapaniwala sa nangyari. Yung Premier ng British Columbia, si David Eby, kanina nagsalita din. Ang sabi niya, kilala daw ang mga Pilipino talaga bilang mga magagaling pagdating sa healthcare workers dito sa Canada, lalong-lalo na sa probinsya ng British Columbia. At doon sa sinabi niya, sabi niya parang they've been taking care of British Columbians for a long time. It's about time that we take care of the Filipinos here in our province. So, ramdam mo yung suporta ng bansa, ng komunidad. Siguro sa mga Pilipino na lang, maraming lumapit sa amin at malaking tulong sa lahat na yung pakikipag-usap. And it's helping me actually, Igan, dahil kasi hindi mo maalis sa isip mo yung yung saya ng mga tao doon, yung pamilya, mga bata. So talagang napakasakit na nangyari po ito sa Filipino community dito po sa Vancouver. Maraming salamat at ingat. Rhea Santos live mula sa Vancouver, Canada. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.